Yan. So, dito tayo sa problem na to. So, wait lang natin. So, y cube is equal to 4x raised to 5 minus tangent 2x raised to cotangent square root of 6x minus e. Ay, nako. So again, review lang tayo ng concept ng mga gagamitin natin. So, kailangan mo focus dito kasi ito na yun. Para ka nang nagpi-quiz. So, yun. Yung concept natin na dapat matandaan is we have to know that loan m raised to n is equal siya sa bababa si n tapos loan m na siya ngayon. So that's the first concept. So I think yan muna yung una nating gawin. So maglagay tayo ng loan dito. Uy, inipisan din natin para makarami tayo ng sulat. So ln, yan, dito din sa kabila. Yan. So after that, ibababa na natin siya ngayon yung mga exponent niya. So we have 3. Yan. Loan y. Dito naman sa kabila, bumaba na to. Si cotangent, no? Itong raise niya, bumaba na siya ngayon. And then times natin si loan. For x raised to 5 minus tangent 2x. So I think we can proceed to derivative. No? Proceed na tayo sa derivative. 3. Ako na lang yung masaya dito, ha. So we have derivative of loan y is equal to derivative nitong buong equation na to. Apaka-cute. So ano pa yung mga dapat nating ma-remember dito? Ito, alam natin na derivative of loan u is equal to 1 all over u derivative ni u. And then dito naman sa kabila is this is ano yung anong tawag doon? Product rule, no? Ito yung u natin, ito naman yung ating v. So ano na yun? The derivative of uv is equal siya sa u dv plus v du. Yan. So I think we're good. So let's do this 3. Yan, this is magiging ano yung mga derivative natin, anong kulay. So dito gawin ko na lang red siguro. This is 1 all over y. Ito yung susundan natin. Then derivative ni ano nang control C. So derivative ni y. Ito naman sa kabila is gawin lang natin to. Yun yan ang mag-control C. Mahirapan tayo dito. So yun, copy the u. This is our u, the cotangent. So this is our u. And this is our v. Ayan. So copy the u. We have cotangent square root of 6x minus e. And then derivative naman nito
may ln 4x raised to 5 minus tangent 2x. Then add natin, i-copy the v. Yan. And then, yan na. Ito na nga ba sinasabi natin, hindi na siya magkasya. Derivative ni u. So we have cotangent square root of 6x minus e. Yan. Siya masyado maintindihan. 6x minus e. So, dito tayo sa left side. Wala naman siya masyado mahirap. So, 3, 1 all over y, dy over dx. Dito naman, itong mga to, kopya lang natin. So, we have cotangent square root of 6x minus e. Then, proceed tayo sa ito. Proceed tayo dyan. Ano ba yung derivative niyan? So, again, 1 all over u lang ulit. So, 1 all over u. Ano ba yung u natin? Yung nasa loob nitong buong to. So, 4x raised to 5 minus tangent 2x. And then, wag natin kakalimutan derivative ng u. 4x raised to 5 minus tangent 2x. Ayan. So, plus. Napaka-interesting. Ito, kopyahin lang natin. And then, derivative naman nito. So, ano yung derivative ng cotangent? Still remember? Is negative cosecant squared u. Ano ba yung yun natin? We have square root of 6x minus e. Yeah. So, nag-post lang talaga ako kasi meron dumaan. Tapos, wag natin kakalimutan yung derivative ni u, which is square root of 6x minus e. So, yan. Continue lang tayo. 3, 1 all over y, dy over dx. So, itong part na to, yung cotangent, isasama ko na siya dito. So, cotangent square root of 6x minus e all over ito, nasa baba niya na to, 4x raised to 5 minus tangent 2x. Ngayon, focus lang tayo dito sa itong naka-blue. Yan, ano bang derivative ni 4x raised to 5? It is 4x raised to 5. 5 times 4, di ba? 5 times 4 is 20x raised to 4 na siya ngayon. Ano naman yung derivative ni tangent? So, that is negative secant squared 2x. Pero wag natin kakalimutan si derivative ng 2x. So, paulit-ulit lang tayo dito. And then, dito naman is plus. Open lang natin to. And then, focus tayo dyan sa may ito, yung diniderivative. And focus tayo dyan. So, we can say that this is also 6x minus e, the quantity, is to 1/2. So, yan. Ibaba lang natin yan, no? So, we have 1/2. Then, 6x minus e. Ito 1/2 minus 1 is negative 1/2. Pero wag natin kakalimutan yung derivative nung nasa loob, which is 6x. Ayan. So, halos patapos na tayo. Halos. So we have 3 dy over dx is equal to cotangent ayan. Relate lang natin itong mga to. Then yan.
Ano ang derivative ni 2x? Simply 2, di ba? Yan, plus ln tangent 2x. Kinokopya ko lang to. Then dito, ayaw natin na magkaroon ng negative exponent. Ibababa natin siya. So 2 times 6x minus e raised to 1/2. And derivative of 6x is simply 6. Ayan. Nangangain yung kamay ko. So 6 divided by 2, pwede natin siyang i-divide. That will become 3. So I think this will be our final answer. Ay, hindi pa pala. Cross multiply pa natin siya. Let's divide natin siya by 3. Oo. Para dy over dx na lang yung matitira. So dy all over dx is equal siya ngayon sa... Yan, kopyahin lang natin itong lahat. Patapos na to. So 4x raised to 5 minus tangent 2x. Yan, kopyahin lang natin. Minus 2 second squared 2x plus itong ln 4x raised to 5 minus tangent 2x. Pwede ko bang pagsamahin na lang to, itong dalawang to, para hindi ako masyadong maksa ng space. So that will become negative, ito si 3, so negative 3, kasi ito yung negative 3 cosecant squared square root of 6x minus e all over yan, yung square root of 6x minus e, kasi raised to 1/2 yan. And then ngayon tinanggal na natin si 3 all over y dito, so magiging reciprocal lang yon. So magkakaroon tayo ng y all over 3. Kuha mo ba yun? Bakit naging y all over 3 to? 3 all over y. Like, ang nangyari dyan, 3 all over y, diba? Tapos, halimbawa, times natin siya ng 1 all over y. Cross multiply lang tayo. Matitira dito is, yan. Ito, y times 1, y. Tapos, dito naman, 3. So, mababaliktad lang. Yan natin ng ibang letters, your x. Yan. Gusto mo matira si x dito. So, ganyan. Ganyan yung nangyari. Pero, wait lang, merong value yan si y. Nalaman natin na si y cube is equal to ano yung given kanina, y cube is equal siya sa 4x raised to 5 minus tangent 2x raised to cotangent, I think cotangent square root of 6x minus e. Yeah. Tapos, para mawala tong cube root, ay para mawala tong cube, take cube root, yung mga yan. So, y natin is the cube root of yan. At itong y na to, yun yung ipapalit natin dito. No? Itong y na to, papalit lang natin siya dito. And we can now have the final answer. So, zoom out natin.
So, dy all over dx is equal to, copyain lang natin tong buo na to. Yan. Copyain lang natin to. So, tapos papalitan lang natin to ng yung y. Papalitan lang natin siya. Ay, ang cute. Sobrang haba. Yan, minus 3. So, yan. All over 3. Ayan, I think that's the answer. That's too much. Nakakalilos, sir. Yeah. Yan talaga. Buti nga, hindi ako naging teacher. Yan. Check lang natin kung parehas. Oh, ito. Nawala lang yung exponent niya. And halos. Bakit to? All over 2. Ay, all over 2 siya doon. Hindi ko alam ba't may all over 2 siya dito. Ah, dito. Itong ano niya. Hindi ko lang alam kung napansin din. The derivative of e. Hindi naman kasi yung derivative ng e dito sa part na to. Yung derivative kasi ng e is ang e is meron siyang constant value. Like pi din siya. Kapag nag-derivative mo ang constant, 0 yan. So dito na part na to, it should be 6. Yun yung kaya 6 divided by 2 nangyari. Kaya nagkaroon tayo ng 3. Kaya hindi niya nang ginawa yon. Sa may part na to. Ito, derivative of 6x. Unang din pala yung nasulat ko dito. Ito. Derivative ni 6x minus 8. Ayan. Which is yung derivative niyan is yun nga 6. Derivative niya is 6. So yun, simply ang kailangan mo lang gawin dito is hindi ka malito ay mag-practice. Yun lang din talaga. So ano pa bang kailangan mong matutunan? Siguro balikan lang natin tong Mag-CCR lang ako, sir. sige. Ano ba? Tuturo ko pa.
Okay na po. So, kailangan mo lang talaga is ma-expose sa mga bagay-bagay para ganitong problem is sagutan. Ang cute nito ah. Okay, siguro sa part tayo ng application tayo sa may higher order derivatives. Hindi na ito mga to. So, dito tayo sa download ko na pala ata yan. Ito. Ayan. Isang problem lang to. Tapos, ang problema dito is hindi sakto yung mga point of inflection natin. So, this is risky. Hanap tayo ng iba. Bagamat pwede yan. Pero, saan ako makakahanap? Dyan. Tingnan lang natin. Dito, hindi ko siya nalagyan ng mga PDF. Kadamo. Wala ko may mahanap. Ito yung IMDb. Ba't ang dami-dami nito? Part 1, part 2, part 3 pa pala to. Yeah. So, kailangan mo lang talagang panoodin to. Ano pa ba? Dapat kasi ano to eh. Yung sample. Sige, yun na lang din yung quinis natin. Ano ba tong mga to? Sakto ba tong mga to? I think sakto naman tong mga to eh. So, sige. Iano natin to. Let's try to do this. Hindi ko pa yung mabasa. X squared all over 2. Ano naman yung isa? X cube I think. Yeah, X cube. So, sige. Let's do this. So, nandito na tayo sa application natin sa derivatives. So, yun nga. Maano natin na meron tayong magkakaroon tayo ng mga curves. Ayan. At somewhere, magkakaroon tayo ng tinatawag na ganito. This will be our minimum point. No? Minimum. Relative minimum.
Yan, relative minimum. Then dito naman sa taas is our relative maximum. So kailan ba yan nangyayari? Nangyayari yan kapag nag-solve tayo dito na kung saan yung slope natin is anong nangyari? 0. Yan. Our slope is 0. Dito din. Our slope here is 0. So, and then, meron pa rin mga slope dito. Mapapansin natin may slope dyan. Slope dyan. May slope din dito. And dito din, may slope dyan. Slope din dito. And then, yan yung mag-i-indicate kung ano ba yung itsura natin. So, dito mapapansin natin. So, this is going upward. No, ito pa upward. Then, dito naman is downward. So, ganun lang. So, kapag decreasing, flat, upward. Tapos, ito naman kapag increasing, flat, tsaka decreasing, downward. Parang ganun lang. Yung itsura niya kasi is payo. So, ganyan lang. So, let's try this problem. So, meron tayong y equal to 6x, I think. 6x. 6 ba yan? 6x plus x squared all over 2 minus x cubed all over 3. So, mabilisan lang to dahil this will be our last. So, yun. Ang kailangan natin dito is syempre si first derivative tsaka si second derivative. First derivative natin tsaka si second derivative. Sa first derivative natin, doon natin makukuha kung ano ba yung slope natin sa part na yon. Kung ano ba, dito masosolve natin to. And then masosolve natin to. These are the critical points na tinatawag, if I'm not mistaken. Tapos isolve din lang natin kung ano ba yung malapit dito, then malapit dito. Kung increasing ba siya, decreasing, malalaman natin. Dito din, tas dito. And then, meron din tawag dyan na point of inflection. Na kung saan, yun yung point kung saan nagkakaroon ng pagbabago ng curve. No? Nagkakaroon siya ng inflection. So, kailangan, kung sakali man just review mo lang yung meron naman yung recorded dyan. So, ito siya. The first and second derivative test. So, kailangan just watch that. So, yun. Ano ba yung first derivative natin? Y prime is equal to, derivative lang natin siya normally. We have 6 plus x minus x squared. And then now, equate natin to sa 0 para mahanap natin yung mga critical points. So, this will be gawa tayo ng ganyan. So, this will be so this is x, negative, positive. So, ano ba yung positive? So, 3 and 2, I think 3 times 2 is equal to 6. Tama, 3, 2. Pero kung sakali man, pwede mo din gawin is, ito ka sa calculator, then mode 3 to, then type mo lang yung mga value nya, negative x squared plus x plus 6. Type mo lang si negative 1, tsaka 6, then equals, magbibigay siya ng x na value which is x is equal to 2 and then x is equal to negative 3. And then pagbalik ta rin mo lang yung gawin mo siyang x minus 2 equal to 0 and x plus 3 is equal to 0. So yan yung dalawa na ating equation.
So next natin is yan, solve for x tayo. Na-solve na natin dito sa my right side. Pero dito hindi pa, so equate lang natin siya sa 0. Ayan, yung isa, then ito naman yung isa. So we have x is equal to transpose 3, we have negative 3. Transpose natin si x, we have x is equal to 2. So this one, ipapalit natin siya, saan natin siya ipapalit? Doon sa pinaka-original. Palit natin siya doon sa may original function. So ang magiging sagot, kunin ko lang yung calculator ko. I just write f of negative 3. Ano ba yung value niya? So 6 times negative 3 plus negative 3 squared all over 2 minus negative 3 cubed all over 3. The answer is, then yung isa naman, f of 2. 6 times 2 plus 2 squared all over 2 minus 2 cubed all over 3. The answer is, yan. So, solve lang. So, negative 3. This will become negative 9 all over 2. This one is (34 over 3). Ayan, so meron na tayong value niyan. Next natin is yung second derivative natin. If this is our y prime, our second derivative will be derivative niyan is 1 minus 2x. Quick lang natin to sa 0. So that will be 2x is equal to 1 divided by 2 divided by 2. X is equal to 1 half. And the value of f of 1 half is equal siya sa 6 times 1 half plus 1 half the quantity squared all over 2 minus 1 half cube over 3. So f of 1 half will be equal siya sa 37 over 12. So halos nakuha na natin yung mga kailangan natin. Lista lang natin siya, magkaroon tayo ng mga tables. Wala namang table dito ate. So gawa na lang ako. Ayan. Ayan, mag-control C. Ayan. So, patience is a virtue. So ngayon, ilalagay natin, magkakaroon lang tayo ng ilang points to. I think this is 2. So, wait lang, check ko lang.
So yung mga nakasulat din sa mga gilid-gilid, hindi ko na din may papakita yan. So, ang una dyan is ilalagay natin yung mga points na na-solve natin. So, we have this. Mark lang natin yung mga na-solve natin. We have the negative 3, positive 2, and then si 1 half. Baliktad siya dito. So, wait nga lang. So, double check lang natin to. Yeah, baliktad nga siya. So, this should be negative to, positive to. Ibig sabihin, mag-change sign lang tayo dito. Negative, positive x. This becomes negative, this becomes positive. Then, alis okay din naman. Kung magsasolve ka din nito, is same lang yan ang lalabas. This will become negative 2, positive naman ito. Then this becomes x is positive 2, then this is negative 3. Ayan. Positive 2, negative 3. Yan. So, lagay lang natin yung tatlong points na yan. So, we have this, negative 2. Then si 1 half. And then si positive 3. So, after nyan, lagay lang natin yung may sinabi siya dito na intervals. Kung hanggang saan yung papunta siya. So, this is from negative infinity hanggang sa negative 2. Medyo maliit na masyado. Yan. So, dito naman, so, yung x natin, yung kapag sinabing interval, yung hanggang doon lang yung mga value ng x natin. Ito naman, x is equal to negative 2. Then, dito naman is from negative 2 hanggang makarating siya ng 1 half. Ito, x is equal to 1 half. Dito naman is from 1 half hanggang sa makarating siya ng 3. Then, dito naman is x is equal to 3. And then, dito naman is mula 3 hanggang positive infinity. So, next natin is, ano ba yung ilalagay nating value? This is interval. And then, ano ba yung ilalagay nating value na gusto natin? So, pwede natin gawing negative 3. Negative 2 dito, 0, 1 half. Dito siguro sabihin natin 1. Yeah, 1. 3, and then dito naman is 4. So, ano yung binibigay na value kapag ginawa nating negative to? Ay, nagbigay siya ng negative 3 na value. Kasi natin siya sa negative. So, nagbigay siya ng negative 9 all over 2. Or this becomes negative. Ito naman is negative 2. Wait lang. So, ite-test natin siya sa dito. F prime of x. Yan. Diyan natin siya ite-test. So, kapag tinest natin yan, kapag ito yung f prime of x natin, which is 6 plus x plus I minus x squared. Yan, pag pinalit mo yan dito, ang value is 6 plus alpha x minus alpha x squared. The value is yan, negative 6 or decreasing. Ito naman is bakit? Negative 2. So, negative 2, 0 tayo dito. Dito naman is kapag zinero natin siya, you have the positive 6 or positive 2. Dito naman is 5. Nagkakaroon lang tayo ng ano. So,
So this is positive. Dun sa kabila is 1. Positive pa rin. And then dito 0. And then I think mag-change sign na siya. Yeah. It becomes negative. And then draw lang natin kung ano yung itsura niya. So this is decreasing. Yan, decreasing yan. Ito flat top. Yan. Dito increasing. Dito is increasing pa rin. Increasing pa rin dito. And then nagkaroon ng flat top. And then bumaba ulit siya. Decreasing. So this is decreasing. This is the relative minimum. Then this is increasing. 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 Ito naman is relative maximum. And this is decreasing. So after nyan, doon naman tayo, iti-test naman natin siya sa f double prime of x. So we have 1 minus 2x. Palit din natin itong mga value na yan. So ano ba yung sagot kapag 1 minus 2 alpha x? Pinata mo siya ng negative 3. So this is positive. Kasi positive 7 yung sagot. Positive also. This is positive. Tama ba? Then next is 0.5. 0. Ito naman sa kabila is 1. So decreasing. 3. So negative din to. And this is also negative. So, sinasabi niya lang yan na magmula dito, itong tatlong to, magmula dito is concave downward siya. Ayan. At after niya, nagkaroon tayo ng point of inflection. And then, yung kabila naman is concave upward. So, after nyan, alam natin na dito, itong 1/2 na to, that is our point of inflection. And then, after nyan, kunin lang natin yung value ni f of x dito. Which is, na-solve na din naman natin. Or, resolve na lang natin. 6 plus alpha x squared all over 2 minus alpha x cubed all over 3. I think that's 6x. Wait lang. So we have negative 3. The answer is 9 all over 2. To 9 all over 2. We have negative 22 point over 3. 0. Then sa pa is 0.5. The next natin is 1. 37 over 6. Next natin is 3. 27 over 2. Lastly is 4. 32 over 3. Yan. So, yun. After nyan, meron ka pang mga hahanapin dito. Pero, I think, okay na yan. For now. Next time na yun, sir. Ako din. Kasi feeling ko hindi na din siya masyado pang papasok pa sa isip. Kasi yung susunod dito is solve for tangent line and normal line. And after nun is i-graph mo siya. Ayun. So, yun. Ang mga ginagawa dito is sinusolve tong mga to. And then maglalagay tayo ng mga values.
And then, after nyan, is kung negative ba siya, positive, malalaman natin kung ano yung drawing niya, kung decreasing or increasing siya. And then, siguro yung itsura nito with that face, di ba? Pababa siya ng una, then nagkaroon ng pataas, then pababa. Maybe ganyan yung itsura niya, no? Then dito padiretso yan, padiretso to. So that's it. So think okay na din yan.